na i-reveal na sa mundo ng One Piece ang ilan sa pinakamalalakas, kung hindi mismo ang pinakamalalakas na mga weapons nga na bumuo sa buong mundo. At ang lahat ng weapons na yon ay tinataglay at pagmamay-ari na ngayon ng world government, specifically ni Nero na Imu. Pwede niya itong gamitin. Kasama na sa mga weapon na ito ang Tohu or ang Void Blade, ang Bohu, ang Fragarak, ang Nemesis, ang Stigma, ang Spear of Longinus, ang Xingtian Axe or ang Executioner Axe, ang Muramasa at marami pang iba. Since 7 weapons pa lang ito guys, may natitira pang 12 weapons na hindi pa inire-reveal nitong si Imu. Pero ang mga weapons pa lang na ito sapat na para durugin ang Elbaf Kingdom, durugin ang mga giants, durugin ang current God of War, ang current Joy Boy, ang current Sun God Nika at ang lahat ng mga higante kasama ng Straw Hat sa loob ng arc na to. It was revealed sa latest chapter na ang lahat ng mga weapons ng previous kingdoms, ng previous kings, ng mga rulers noon 800 years ago na itinusok, inilagay sa empty throne kung saan naroon nga't nakaupo si Imu ay mga weapons ng lahat ng mga previous kings. At ngayon, ito ang itinuturing na mga legendary weapons. By themselves, malalakas na sila. What more pa kaya na ngayon nilagyan daw ito ng demonic aura, demonic soul nitong si Imu para mas lalo pa itong palakasin. Kinumpirma yon ng isa sa mga Holy Knights na si Summers. Dahil maging itong si Summers nga, hawak-hawak niya, tinataglay at ginagamit niya ang isa sa mga legendary weapons. Ang binigay at pinagkatiwala sa kanya ni Imu ay ang Sword of Wrath, ang isa sa pinakamalalakas na weapon na pwedeng taglayin ng isang swordsman. Nakita natin guys sa latest chapter, overpowered ito. Tinatawag niya ito sa pangalan na Gram. Nagawa nitong sabayan si Zoro gamit ang 3-sword style, King of Hell, 103 Mercies, Dragon Damnation. Ang atake mismo na tumalo at nagpatumba kay King nang ganapin ang Wano Arc. Pero pagdating dito, walang epekto yon sa Gram. Walang epekto yon kontra kay Summers. Hindi man lamang ito tinabla ng impact, bagkos itong si Zoro pang napatalsik. Hindi naman natin pwedeng sabihin na sadyang mas malakas lang talaga si Summers kumpara kay Zoro. Dahil in the very first place, nakita naman natin, binasikan nga lang ni Luffy itong si Summers. Sinuntok niya lang ito isang beses, durog na ito. Oo, by now na buff na ito ng Omen ng Black Flame Ring na nasa likod niya na ibinigay sa kanya ni Imu. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na basta dahil doon lang, natalo niya na itong si Zoro. Most likely ang pinaka-key, ang pinaka nagsisilbing advantage dito ni Summers ay ang legendary weapon na ang Gram. Kitang-kita nyo naman dito sa clash na ito, hindi nga siya bumanggit ng kahit na anong named attack. Kung hindi, ang pangalan lang ng kanyang sandata. Sinabi niya dito, Gram, and immediately napatalsik niya si Zoro. As of now, wala pa tayong confirmed the special ability ng Gram, pero kung magbe-base tayo guys, dito sa Norse mythology, ang Gram ay ang weapon na ginamit ni Sigurd para patayin ang dragon na si Fafnir. Kaya napakarami ngayon ng kumakalat na theories na possibly ang ability or ang special feature ng Gram ay ang ability nito na magkaroon ng anti-Zoan or anti-monster capability. Rason kung bakit maging ang monstrous swords, mga legendary weapons din na tinataglay nitong si Zoro ay nawala ng kwenta at para bang basic na sandata lang ito nang mag-clash sila. Kaya siya napatalsik. Mas na overpower pa ng Gram ang kanyang mga sandata. Pagdating naman sa weapon na ibinigay sa Rimoshev family, ang weapon na tinataglay ngayon nitong si Saint Killingham, ito ay ang Longinus Sword. Currently wala pa rin kahit na anong special feature, kahit na anong details, kahit na anong clues kung paano ito nagwo-work. Pero napakadelikado nito para kay Sanji. Alam nyo naman guys, bago pa tayo magkaroon ng panibagong chapter, dinudurog na nitong si Killingham si Sanji. Dahil in the very first place, hindi nga siya marunong gumamit ng Conqueror's Haki. Oo, may potential siya, pero hindi niya pa yun kayang gamitin. Tulad ng sinabi ni Gaban, nagwe-waver pa siya. Dinadoubt niya pa ang kanyang sarili. Hindi pa ganun kalakas ang kanyang willpower, kaya hindi niya pa ito na-activate. Ngayon, nagkaroon pa ngayon ng Longinus Sword itong si Killingham. Paano na kaya itong si Sanji? As for its special ability guys,
Marami ang nag-aakala, marami ang nag-a-assume na possible na ang Longinus Sword ay may ability na i-pierce ang kahit na anong armor, kahit na anong durability. Which means, maging ang exoskeleton nitong si Sanji ay possibly kaya din itong butasin. Magiging napakadelikado ito para kay Sanji. But since nadaanan na natin ang dalawang yon mula sa dalawang Holy Knights, bumalik na tayo kay Imu. Dahil tinataglay niya dito ang pinaka mga OP na mga sandata. Unahin na natin dito ang dalawang sandata na ginamit niya before na akala natin normal lang. Ang Nemesis. Ang ginamit niya para butasin ng dibdib ni Loki sa pinakaunang ataking ginawa niya. At first, akala natin normal na sword lang na bigla niyang isinamon, biglang nagmanifest, or para bang galing lang ito sa Black Flames na nagkaroon ng physical manifestation. But now, alam na natin na isa yon sa mga weapons na tinataglay ng previous kings 800 years ago. Also, nandito na din guys ang Stigma, ang sure hit attack nitong si Imu, na once kapitan ka na ng Prowler, hindi ka makakaiwas. Nakita natin, tumama at binutas din ito ang katawan ni Loki. Pagdating naman kay Luffy, of course, nakaiwas nga siya. Nagawa niyang maiwasan yon dahil ang kinapitan ng Prowler hindi ang katawan niya, kung hindi ang coat niya, ang kanyang costume para sa Elbaf Arc. However, hindi naman siya naging ligtas dahil pagdating sa Void Blade, tumusok ito sa kanyang katawan. As for the special ability ng Void Blade guys, we cannot confirm yet dahil akala natin before, ang ability ng Void Blade ay ang humigop ng buhay. Ang binabanggit natin na anti-life capabilities. Dahil nakita natin sa previous chapter, nag-appear nga ang puno na after ma-summon, after mag-manifest ng Void Blade, biglang naglagas ang mga puno na to. However, dito guys sa latest chapter, na-confirm na hindi pala ang Void Blade ang may ganong capability. Bagkus, ang pangalawang weapon na isinamon ni Imu. At yun ay ang Fragarak. Huwag kayong malilito guys, binanggit natin sa past review na ang tawag dito ay Sea God Sword or ang Sword of the Sea Ruler. Pero dito sa official translations, dito binanggit at kinonfirm na ang pangalan nito ay Fragarak. As for the special unique ability ng Fragarak, ito guys ang nagtataglay ng anti-life weapon. Kaya nitong higupin ang life energy, ang life span. Rason kung bakit binanggit ni Imu na after niyang tusukin si Luffy gamit ang sandatang ito, hindi na siya makakagalaw, hindi na siya makakaiwas, at hindi na talaga siya makaka-recover dahil hinihigop nito ang kanyang life energy. Kahit ang resiliency ng Gear 5, ang ability ng Gear 5 na makarecover sa kahit malulupet na mga injuries ay hindi niya papakinabangan. Hindi yung gagana. Also guys, singit ko lang din since walang confirmation ng kung anong ability ng Void Blade, chances are kaya nitong isuppress ang Haki. Rason kung bakit nabanggit nitong si Jinbei sa latest chapter na humihina na daw ang Haki or ang presence ng Haki nitong si Luffy. Dahil siguro kagagawan yon ng Void Blade. Or pwede din naman na baka nanghihina si Luffy kaya humihina ang presence ng Haki niya. Now last but not the least, ang Scythian Axe or ang Executioner Axe. Makikita natin dito guys, binanggit nitong si Imu after niyang isamo ng weapon na ito na daw ang papatay kay Luffy. Dahil siguro may ability ito or may unique feature ito na kaya talagang pumatay ng kalaban sa pamamagitan ng isang atake. Siguro since kaya nitong i-penetrate ng kahit na anong armor. Sure hit, sure kill. Kumbaga, once natamaan ka nito, may hiwa talagang buong katawan mo. Kaya nga dito ay sure na sure si Imu na after niyang gamitin ito, hindi na niya kakailanganin ng susunod na weapon. Siguro yun na din ang dahilan kung bakit tinatawag ito na Executioner's Axe. At kung iisipin nyo guys, sinalagi ito ni Gaban. Which means, kung totoo na meron itong capability na absolute impact or absolute power, absolute strength kontra sa kahit na ano, armor man yan o sandata, mangangahulugan nito na ikamamatay ni Gaban ang pag-block sa sandatang yon. Dahil akala niya siguro nagawa niyang ma-block yon gamit ang kanyang dual axe without knowing na may kakaiba itong unique ability. Rason kung bakit Executioner's Axe nga ang tawag dito. Also, one of the things na napansin ko sa chapter na ito guys, after ma-release ang mas maayos na translation scans, dito ay para bang may pagbabago sa mga galaw nitong si Imu. At first, nang dukutin niya, nang isamo niya ang Fragarak or ang pangalawang sword na ibinutas niya sa katawan ni Luffy,
Napasabi nga siya doon guys, ilang weapon pa kaya ang kakailanganin niya bago mamatay si Luffy. Bigla siyang nagulat at napasabi na para bang hindi niya nakakailanganin na magkaroon pa ng susunod na weapon. Dahil ang Executioner's Axe, ang weapon na papatay dito for sure 100%. Na para bang hindi niya alam kung anong weapon ang ilalabas ng Black Flames. Possible ba na randomized yun? Or baka naman meron itong order na hindi niya pwedeng basagin. Rason kung bakit hindi niya ina-expect na Executioner's Axe ang lalabas. Kaya nung lumabas ito, napasabi siya na hindi na kailangan ng iba pang weapon. Ito pa lang, patay na si Luffy. But what do you guys think? Huwag din kayong mag-worry guys, although may chapter break this week, magkakaroon tayo ng maraming One Piece videos nakaschedule na yan guys. Also, ang Hunter x Hunter Chapter 416, maire-release na natin ang spoilers dyan this coming Thursday. Kaya para ma-notify kayo once na ma-release ang video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at narin nyo ng bell button. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.